kanyang kapatid na si Abel. Ang verse po natin ngayon ay sa John 3:16. Sabi dito sa kanyang salita sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those whoever believeth in Him shall not perish but have an eternal life." Amen, no? Sa kanyang salita. So, ano po ba yung yung sa tayong mga tayo na dito sa mundo, paano tayo umibig? Ano ang magagawa natin sa pag-ibig? Yung umibig ba tayo na may kapalit? Umibig na magparaya? O baka umibig tayo pag nasa simbahan tayo pero paglabas, pati yung mga kapitbahay natin ay kaaway natin. Ano, tama po ba? So, bilang Kristiyano ay may nais ipaabot ang ating mahal na Panginoon tungkol sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig po niya ay dakila, ang pag-ibig po niya ay walang katumbas, ang pag-ibig po niya ay pangkalahatan, ang pag-ibig po niya ay mayroong ebidensya, at ang pag-ibig niya po ay walang hanggan. Sabi nga dito sa first line ng John 3:16, "For God so loved the world." So, ibig sabihin, for God so loved the world. Ang pagmamahal ng Panginoon sa mundo. So, ito yung sa unang puntos natin. Mayroon para tayong puntos na nito sa isang verse na to. One is, love of God is universal. Pangalawang puntos, love of God is evidential. At pangatlong puntos ay love of God is eternal. So dito tayo sa unang puntos, for God so loved the world. So love of God is universal. It means ito yung pangkalahatan. Lahat po tayo ay mahal ng ating Panginoon. Ang kanyang pagmamahal ay hindi lang sa ating mga kapwa Pilipino, kundi sa buong mundo, anumang lahi ito, ganun ang kanyang pagmamahal. Pangkalahatan. Ang pagmamahal ng ating Ama na nasa langit ay hindi ito matutumbasan. Noon pa man. 'Di ba? Kahit noon pa man sa Old Testament, gumagamit siya ng mga tao na yung mga banal na tao o yung mga righteous na upang, or else may tinatawag siyang tao upang maligtas. Ganon siya kapagmahal. Pero dahil sa katigasan ng mga tao, talagang dumating yung ilang tao na nagbabago nun ulit sila ng daan. Imbes na yung tinuturo ng ating Ama na dito, sundin mo to, ganito, may tinatawag siya na tao na mangangaral sa kanyang salita, yung mga sinusunod yung mga gusto ng Panginoon na hindi magsamba sa ganito. Ngunit talagang ang tao ay sadyang matigas o gustong magkaroon ng sariling freedom na tungo sa kapahamakan. Pero ang ating Ama ay hindi nagbabago yung kanyang pagmamahal. Sabi nga sa Malachi 3:6, "I am the Lord, change is not." Hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating Ama kahit na tayo ay makasalanan. Noon hanggang ngayon, talagang nanatili siya. Kaya nga sinasabi sa pangalawang that He gave His only begotten Son. So, that He gave His only begotten Son, love of God is evidential. Talagang may ebidensya. Noon pa man, di ba? So, ang ginawa ng ating Ama ay talagang, yung noon nung upang maligtas ang mga tao, sa Old Testament, di ba, gumagawa ng yung katulad ng arka. Yun yung kaligtasan na yung sumakay sa yung ginawa ni Noe. Ngunit ang tao ay taglang matigas sa na lalapit, saka na pag andyan na yung sakuna. So ang naligtas lang ay yung sumakay sa yung pamilya ni Noah. So ngayon, ang ating Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal pa rin, hanggang sa nangyari ulit ng mga katigasan ng ulo, ay binigay niya ang kanyang bugtong anak. Talagang siyang gumagawa ng paraan dahil ang gusto ng ating Ama ay
tayo ay madala sa kanyang pinangakong paraiso. Dahil na mahal tayo. That He gave His only begotten Son. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ibinigay ang kanyang bugtong anak na si Jesus. Ang pagmamahal ng Amay na sa langit, ito ay unconditional. Yung pagmamahal na walang kapantay, pagmamahal na walang matutumbasan. Kaya binigay ang kanyang bugtong anak. Sabi nga ito sa salita, sa Pilipos 2:10-11. Basahin ko lang po Sa Pilipos 2:10-11. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikalululuhati ng Diyos Ama. Amen, no? Sa kanyang salita, no? So ito na yun, binigay ng kanyang bugtong anak na ang ating Panginoong Hesus, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Love of God is eternal. Ito yung walang katapusan ang kanyang pagmamahal. Sa kanyang pagmamahal sa atin, gusto niya madala tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya nagkasala man tayo, pero andyan pa rin ang ating Ama. Patuloy siyang naghihintay sa atin na tayo ay babalik sa Kanya. Patuloy tayong tinutuwid sa ating mga pagkakamali. Dahil gusto niya, bumalik tayo sa Kanya. Dahil gusto niya, tayo ay maisama sa Kanyang pangakong paraiso. Kaya mga kapatid, andyan lang po ang ating Diyos na naghihintay sa atin. Patuloy tayong lumakad sa kanyang mga salita upang makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang pagmamahal ng ating Panginoon ay walang katapusan. So paano po, dito na po tayo sa napaka-easy lang po yun, yung tatlong puntos natin. Love of God is universal, love of God is evidential, and love of God is an eternal. So dito na po tayo sa konklusyon. Paano po maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Kasi sabi, di ba, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who ever believe it in Him. So, ibig sabihin, kung sino yung naniniwala. So, for those who ever believe. So, manalig po tayo. Manalig po tayo sa Kanya. Manalig tayo na may pananampalataya, mananalig na may gawa, mananalig na may pagsunod sa gusto niya, mananalig na wala tayong magawa pag wala ang ating Diyos, mananalig tayo na ay maligtas dahil tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya nga tayo, there is assurance in salvation to our Lord Jesus Christ. Amen? At sabi nga dito sa salita, sa Roma 8:39,